Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan at ganun din ang inyong mga mahal sa buhay. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rael Luwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright. Okay, bago tayo magpatuloy, I would like to acknowledge, no, yung mga supporters po natin, subscribers po natin, mga sharers po natin, viewers and likers, no? At ganun din yung mga hindi po nag-skip na mga ads. Thank you very much sa inyong mga suporta. Kung di po sa inyo, ay siguro po ay hindi natin magpapatuloy pa o mapalawig pa ang ating advokasya na ma-spread out po natin ang mga legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your family members, or kaibigan po ninyo or yung kapitbahay o kakilala ninyo upang sila rin po ay makapag-share po, no, sa mga pinag-usapan natin. Dahil sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So mas hindi pa po nakapag-subscribe, if you find our videos interesting, informative, at siguro naman po, dahil wala naman pong bayad, no, paki-click na lang po, no, ang ating mga subscribe nyo. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, shares and like buttons po natin. And of course, yung notification bell para pag may update po tayo, you'll be duly notified. Oh, by the way, ah, malugod ko pong ibinabalita po sa inyo, 'no, at this very moments, ang ating pong Batas Pinoy ay meron na po tayong, Facebook, 'no, page, 'no, account sa Facebook. So, you can reach me there, 'no, sa Batas Pinoy, 'no, sa page po natin. Sa mga Facebook diyan na may mga accounts po kayo, ipaki-search na lang po ninyo ang Batas Pinoy sa ating page, no? And then please, don't forget to follow, 'no? Paki-subscribe po, paki-click din po ang likes po do'n, paki-share din ninyo at saka please spread out po sa ating mga kaibigan, kababayan, no? Sa ating mga subscribers, 'no, na, they can have access din po sa atin, 'no? And, we could perhaps exchange more, no, sa ating mga chats natin, sa mga messages ninyo sa Facebook account po ng Batas Pinoy. Ulitin ko po, meron na po tayong, Facebook account, 'no, sa ating page Batas Pinoy sa Facebook. So paki-spread out po yung news and, I hope to see you, 'no, at saka yung iba pa nating mga followers po natin, subscribers, viewers po at masagot po natin ang anumang mga concerns ninyo sa abot po ng ating makakaya. Okay? Maraming pong salamat sa inyong oras. Okay, let's now proceed with the topic natin sa video po ito. Ang topic po natin sa usaping ito ay may kinalaman po, no, sa sulat po sa atin ng ating sender. But unfortunately, yung kanya pong username is Japanese, no? I would say Korean ba ito o Japanese, no? Ang visible lang dito ay yung Dusty 6i. So, yun lang po ang kanyang concern. So, apparently, ang ating pong sender is pong OFW. Sabi niya, "Good afternoon po, attorney. Magpapanotary yung kapatid ko, yung lupang nabili ko. Pumirma ang seller, ako na buyer, wala pang pirma dahil wala akong diyan sa Pinas at wala akong valid ID at SPA na pinadala. Valid po ba ang deed of sale? Notary kahit walang pirma ang buyer." Okay. Una, ang 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 deed of sale na sinasabi mo na napirmahan ng buyer, 'no, at notarized naman ito. So, ang tanong niyan, valid pa po 'yan? Yeah, valid po 'yan as a contract, 'no, as a private contract between you and the seller. Ang problema diyan ay yung buyer nga hindi pumirma. Ang tawag po niyan ay unilateral deed of sale. Valid po 'yan. Kaya lang, for the last couple of years na po, ay hindi na po tinatanggap itong tinatawag nating unilateral deed of sale, 'no, ng Register of Deeds dito sa Pilipinas, 'no. Dahil nga po sa samot-saring mga issues tulad ng paggamit nito, 'no, without, na sa mga fraudulent activities, mga, na money laundering and among other things, 'no. Kaya mahirap din yung sa panig ng Register of Deeds, 'no, ay hindi sila basta-basta na lang tatanggap ng,
unilateral deed of sale kung hindi po pirmado ang buyer because for all you know, puwedeng mag-imbento yung ano diyan, yung yung seller di umano 'no, para lang engage into money laundering activities 'no. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ay mayroong gano'ng pakay, pero 'yan po kadalasan ang kadahilanan kung bakit hindi po ito ire-register ng Register of Deeds, although valid po 'yan, okay. Excuse me, excuse me. And then, kailangan po talaga na, lalo na kayo 'no, nasa OFW, ang gawin po ninyo puwede naman po kayong tulad na banggit mo, puwede naman kayong magpagawa po ng special power of attorney 'no, na kung saan, dinesignate ninyo yung representative sa Pilipinas para ipirma kayo 'no. Ipirma kayo sa deed of sale 'no, kahit wala kayo do'n, lalabas naman sa deed of sale kayo pa rin, pero you are being represented by your attorney in fact or yung inyong kinatawan sa Pilipinas. And then, pirma kayo do'n, paglabas po ng titulo ng lupa ay nakapangalan pa rin po doon sa inyo at hindi kayo malagay sa alanganin. Kasi may mga situation kasi na yung ating OFWs by necessity or convenience dahil wala naman sila sa Pilipinas, ang ginagawa ay pinapangalan nito sa ibang tao, sa magulang, sa kapatid o kaibigan. Ang problema po diyan, 'pag pinangalan po ninyo ang deed of sale sa pangalan ng iba, ay 'pag inilipat po ito sa inyo ay meron po mga tax incidents po 'yan na babayaran. Pangalawa, mahirap po 'yan, delikado po 'yan kasi knock on wood, 'pag pumanaw po ang tao na nilipitan ninyo, na kung saan nando'n yung inyong do'n pinangalan 'no, ang inyong nabiling property, ay magkakaroon po kayo ng issue dito kasi sasabihin ng kanyang tagapagmana na ito'y bahagi ng naiwang ari-arian ng pumanaw at ito'y kukunin po ng kanyang mga tagapagmana. So, very risky po 'no, ganitong situation. Kaya mas mabuti na kung bibili kayo ng lupa 'no, property sa Pilipinas, pinaka-the best na magkaroon kayo ng SPA, okay. At, upang sa gano'n ay yung representative din sa Pilipinas ay makapagpirma sa in your behalf at kahit wala kayo proseso yung pag-register ng inyong deed of sale 'no, at, gano'n din ang inyong, paglipat sa inyong pangalan. Just be sure na yung SPA ninyo 'no, ay either dalawang option po ninyo ay ito'y i-notarize o acknowledge po ninyo sa ating Philippine Consulate. Ngayon kung ang bansang inyong tinitirhan o kung saan kayo nandiyan ay member siya ng, Geneva Apostille Convention na kung saan ay kinikilala ng mga bansa na ang mga legal documents na notaryo ng kanilang respective notary publics ay kinikilala ito do'n din sa Pilipinas. In that case, ay kahit na hindi po dadaan sa Philippine Consulate ang inyong papel 'no, assuming na ang bansa kung saan kayo naroroon ay sila ay member ng Apostille Geneva Convention, okay. So, I nasagot po natin ang katanungan ah, ni, ni, OFWs po natin na isa pong I would not say nakatira po siya o nandun siya nagwo-work either sa Korea or sa Japan, okay. Kaya hindi po natin mabanggit 'no, ang kanya pong, pangalan, okay. So, by the way 'no, bago tayo magtapos, I would like to ano, emphasize again, reiterate again na ang Batas Pinoy po meron na po tayong, ah, Facebook page 'no, i-search lang po ninyo Batas Pinoy and then puwede po kayong, magtanong po dun 'no, sa abot po ng ating makakaya ay pipilitin po nating masagot. So, Batas Pinoy po sa Facebook. Meron na tayong Facebook, page po do'n 'no, ang Batas Pinoy, okay. And I hope 'no, to see you again there at paki-spread out lang po 'no, itong developments nito. Actually, we just had open 'no, this Facebook account 'no, dahil po sa clamor po 'no, sa request po ng ating mga subscribers kasi yung iba po ay karamihan sa ating mga viewers po dito o subscribers ay meron din po silang account sa Facebook. So, nire-request nila tayo na kung puwede rin, magkaroon tayo ng Facebook account. So, in view of that request ay meron na po tayong, um, ah, Facebook account 'no, ang ating Batas Pinoy, okay. Maraming salamat. O sa kakapapasok pa lang at, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe 'no,
ay paki-click niyo po yung subscribe, share, and like buttons po natin, 'no? And especially if you find our videos, interesting and informative, okay? At paki-follow na rin po ninyo ang inyong lingkod, 'no, Batas Pinoy po sa ating Facebook. Maraming salamat at, I hope to see you again in the next video. God bless.